Ang spaceship na Odyssey 1 ay naglalakbay patungo sa buwan ng Saturn Titan kung saan dapat silang mangolekta ng mga likas na yaman para sa Earth. Dahil ang paglalakbay ay tumatagal ng maraming taon, ang mga tripulante ay madalas na natutulog at gumigising lamang tuwing 70 araw upang gawin ang mga nakagawiang pagsusuri, maintenance, siguraduhin na ang ship ay nasa tamang direksyon, at magulat sa Earth. Pagkalipas ng 9 na buwan, nagising si John habang naririnig niya ang lahat ng karaniwang babala mula sa AI, na nagpapaalala sa kanya na ang gamot na ginagamit nila para sa hibernation ay maaaring magdulot ng disorientation at pagduduwal. Sinubukan niyang maglaan ng ilang sandali upang makabawi, ngunit sinabihan siya ni Captain Franks na magtrabaho. Pagkatapos ng mabilis na pagligo, sinamahan ni John sina Franks at Nash para tingnan ang system. Nakatanggap sila ng mensahe mula sa Earth na bumati sa kanila ng maligayang bakasyon at nagpaalala sa kanila na kunin ang kanilang psych evaluation. Tiningnan din ni John ang kanyang private inbox ngunit nalungkot siya nang walang nakitang mga mensahe. Nagsimulang isipin ni John ang kanyang kasintahan na si Zoe at patuloy itong ginagawa sa panahon ng kanyang psych evaluation. Gayunpaman, nang tanungin siya ng computer kung ano ang pinaka-namimiss niya, sumagot siya na ang sariwang hangin. Pagkatapos ay ipinagtapat niya kay Nash na nakalimutan niya ang apelyido ni Zoe, ngunit sinabihan siya ni Nash na huwag mag-alala dahil ito ang inaasahang epekto pagkatapos magising. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni John ang kanyang maintenance work at naalala ang araw na nakilala niya si Zoe sa party, na nakatulong sa kanya na maalala ang kanyang apelyido. Ngayon ay mas nakaka-relax na si John. Nang matapos na ang lahat ng gawain, ang tatlo ay nagpadala ng mensahe sa Earth na nagsasabing maayos na ang lahat at bumalik sila sa kanilang mga hibernation pod. Habang natutulog si John, naalala niya ang araw na nakita niya si Zoe sa pangalawang pagkakataon sa isang presentasyon tungkol sa misyon na Titan. Ipinakita ng video kung paano kailangang magsagawa ang ship ng maniobra na slingshot sa paligid ng Jupiter upang ilunsad ang ship patungo sa Titan. Ang mga likas na yaman na matatagpuan doon ay gagamitin bilang malinis na enerhiya para sa Earth at labanan ang pinsalang idinulot ng mga tao sa planeta. Sa sumunod na paggising ni John, tiniyak niyang kumain ng maayos at nag-ehersisyo. Nang maglaon habang nagtatrabaho siya, nakarinig siya ng boses na tumatawag sa kanyang pangalan at sinimulang sundan ito, ngunit wala siyang nakita. Biglang nagsimulang manginig at umikot ang ship habang kumikislap ang mga ilaw. Nagpadala ang AI ng mensahe ng babala bago nakita ni John ang ilang mga tornilyo na nahuhulog mula sa kisame, na naging sanhi upang ang isang panel ay manginig din. Nang abutin niya ito para hawakan, nalaglag ang panel at tinamaan siya sa ulo, na ikinatumba niya. Napanaginipan ni John si Zoe na umiiyak bago siya nagising, nakitang sinusuri siya ni Franks at Nash. Hindi raw nila alam kung ano ang nangyari sa ship dahil si John lang ang gising nang mangyari iyon. Nang pumasok si John sa butas na iniwan ng nahulog na panel, natuklasan niya ang iba't ibang mga panloob na bahagi ng barko na nagkaroon ng matinding pinsala. Sunod, sinuri ng mga astronaut ang panlabas na video feed at napansin na ang bahagi ng katawan ng barko ay nasira din, ngunit hindi nila nakita ang sandali ng epekto sa mga pag-record at wala ring mensahe ng error na ipinadala ng Earth. Ni-reset nila ang power at ang system, ngunit mukhang maayos ang lahat. Nagpasya si Franks na suriin muli ang pinsala habang nagre-record si John ng mensahe para sa Houston na nagpapaliwanag sa sitwasyon. Habang ginagawa iyon ay naaalala niya ang sumunod na pagkikita nila ni Zoe sa isang cafe at kung paano siya tinulungan nito sa level ng video game kung saan siya natigil. Marami silang napag-usapan at ikinwento ni John na wala siyang pamilya, kaya naman ito ay magandang pagkakataon na napili siyang pumunta sa Titan. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Franks na dahil ang lahat ay gumagana ng maayos at tila walang anumang panganib para sa mga tripulante, dapat nilang ipagpatuloy ang misyon gaya ng plano. Nagprotesta si Nash at sinabing masyadong maaga para magsalita, kaya sinimulan ni Franks na isaalang-alang ang posibilidad na nagkaroon ng structural stress ang ship na naging sanhi ng pag-decompress nito. Tumanggi si John na paniwalaan ito dahil isa si Zoe sa mga taga-disenyo at tinanggap ito ni Nash, na nagsasabi na ito ay maaaring mauwi sa pagsabog kapag ginawa nila ang slingshot. Sinabihan sila ni Frank na magtrabaho sa pag-aayos habang ipinapalagay na ang nangyayari ay isa lamang structural stress at muli niyang inanunsyo na magpatuloy sila ng normal hanggang sa makatanggap sila ng salita mula sa Earth. Habang nagtatrabaho, naisip ni John si Zoe at noong gabing binisita niya ito sa bahay nito para sa wakas ay magkasama sila.
Bigla siyang ginising ni Nash, na iniisip pa rin na ang paglipad sa nasirang ship ay isang kakilakilabot na ideya at dapat nilang i-abort ang misyon. Sa sandaling iyon ang mga ilaw at screen ay kumislap sa loob ng ilang segundo at mabilis na bumalik sa normal. Si Nash ay nagpatakbo ng mga pagsusuri ngunit walang palatandaan ng power failure. Nag-ambala sila sa pagtawag sa kanila ni Frank sa kanyang opisina na nagsabing narinig niya ang kanilang pag-uusap. Iginiit niya na kung babalik sila sa Earth at makumpirma ng Houston na walang mali sa barko, magkakaroon sila ng malaking problema. Pinaalalahanan sila ni Franks na dapat silang magtulungan bilang isang koponan at pinabalik sila sa kanilang mga pod. Nagsimulang maghanda si John at naalala niya ang umagang kasama niya si Zoe, na nagsabing maging friends with benefits na lang sila dahil malapit na siyang umalis. Nilapitan muli ni Nash si John at sinabi sa kanya na sa halip na pumili ng 70 araw na pagtulog, dapat siyang magtakda ng 89 na araw at 12 oras. Sa ganoong paraan maaari silang gumising bago si Franks at gawin ang slingshot sa kabilang direksyon upang bumalik sa Earth. Gayunpaman, tumanggi si John na nagsabi na ito ay isang revolusyon. Ibinahagi ng desperadong Nash ang kwento tungkol sa isang pasilidad sa Antarctica kung saan nakakita ang mga tripulante ng bitak sa istante ng yelo na patungo sa istasyon. Gusto nilang lumikas, ngunit inilabas ng kanilang commander ang kanyang baril at nagbanta na papatayin ang sinumang magtangkang umalis. Nang ipadala ang mga rescuer pagkatapos, ang commander ay hindi makita at ang natitirang mga tripulante ay namatay mula sa pagbaril sa ulo. Sa huli, sumuko si John at sinabing tutulungan niya si Nash ngunit kapag nakakita lang sila ng ebidensya ng mas maraming pinsala kapag nagising sila. Habang natutulog siya na may bagong timer, iniisip ni John ang tungkol sa mga huling buwan niya sa Earth, kung paano siya nagkaroon ng magandang sandali kasama si Zoe ng pribado ngunit kumikilos ng propesyonal sa mga lecture tungkol sa Titan. Sa sumunod na paggising niya, akala niya ay nakita niya si Zoe sa loob ng ship, ngunit guni-guni lang iyon. Hindi nagtagal ay dumating si Nash upang suriin siya at inamin ni John na may nakikita siya mga bagay, kaya sinabi ni Nash na ito ay isa pang dahilan upang umuwi. Pumunta ang dalawa sa command deck at walang nakitang mensahe mula sa Earth. Hinangaan nila ang kagandahan ng Jupiter saglit at inihayag ni John na ayaw niyang sundin ang plano ni Nash dahil walang ebidensya na nag-trigger ng argumento. Nag-ambala sila ni Franks na narinig ang kanilang plano at itinakda din ang kanyang pod na gumising ng maaga. Inutusan niya si Nash na magtrabaho at nang subukang tumanggi ni Nash, may ibinulong si Frank sa kanyang tainga na dahilan upang lumabas siya ng silid. Pagkatapos, tinanong ni Frank si John kung magkaibigan sila at nakisalo sa kanya ng inumin. Nangako rin siya na kung may makikitang aktwal na ebidensya ng panganib, agad niyang i-abort ang misyon. Samantala, si Nash naman ay kinakabahan sa kusina. Nang pumasok si John para kumain, sinimulan siyang guluhin ni Nash at humingi ng tulong. Patuloy na tumanggi si John at tila mababaliw si Nash, sumigaw tungkol sa pinsala ng ship kasabay ng pagdating ni Franks. Gustong malaman ng kapitan kung kaya nilang mag-slingshot nang wala si Nash at kinumpirma ni John na kaya nila dahil nasa computer ang matematika, kaya hinawakan ni Frank si Nash at sinabihan siyang sasabihin niya sa Houston ang tungkol sa kanyang pagdedesisyon bago siya pinaalis. Pagkatapos, ginugol ni John ang kanyang araw habang iniisip pa rin si Zoe hanggang sa puntong kinailangan niyang magpahinga para mag-isip sa isang madilim na silid. Sa kalaunan, bumalik siya sa sirang panel na ngayon ay nakadikit sa kisame. Pumasok si John sa butas at nakakita ng maraming kable na kumikislap. Biglang nagsimulang masira ang isang aparato, naglabas ng maraming spark at lahat ng tornilyo nito. Pagkatapos ay bumukas ang nasirang bahagi ng katawan ng barko at kinailangang kumapit ni John habang sinusubukan ng kalawakan na sipsipin siya palabas, ngunit hindi sapat ang lakas niya at ang katawan niya ay lumutang palayo sa kawalan. Sa sandaling iyon ay nagising siya at napagtanto na isa pala itong hallucination. Inanunsyo ni Franks na oras na para gawin ang slingshot at nakiusap si Nash kay John na huwag gawin ito, ngunit hindi niya ito pinansin. Habang papunta siya sa command deck, naiisip ni John ang oras na pinag-usapan nila ni Zoe ang mga gamo-gamo at kung paanong ang paglipad patungo sa liwanag ay isang survival instinct. Di nagtagal, sina Franks at John ay nasa kontrol, ngunit si Nash ay pinayagan lamang na manood. Pagkatapos ng maraming kalkulasyon at paghahanda, sinimulan nilang i-activate ang thrusters at lumipad ang ship sa paligid ng Jupiter. Biglang inanunsyo ng AI na mayroong system overload, ngunit sinabi ni Franks kay John na magpatuloy. Sa loob ng butas ng panel, patuloy na kumikislap ang unit.
Habang nanginginig ang ship ng matindi, natapos itong lumipad sa paligid ng Jupiter at pinindot ni John ang pindutan, hinila ang slingshot sa tamang oras. Ang maniobra ay matagumpay at bumalik sa normal ang system ng ship na nagkumpirma na sila ay patungo sa Titan. Pagkatapos magdiwang sa pamamagitan ng pag-inom, si John ay nag-ehersisyo na sinundan ng maintenance work. Tiningnan niya ang radyo at nakarinig ng kakaibang ingay, kaya idinikit niya ang kanyang tenga at nagulat siya sa isang boses na sumisigaw ng kanyang pangalan. Dinala niya ang radyo sa iba pang mga astronaut na nagsabing hindi nila ginagamit ang comms. Maaaring ito ay isang echo, ngunit ang radar ay hindi nagpapakita ng anuman sa loob ng 1,000 milya. Sinabi ni Nash na ito ay isa pang halusinasyon at inanunsyo ni Franks na oras na para matulog muli. Sa pagkakataong ito, nanaginip si John tungkol sa sandaling nakatanggap siya ng tawag na nagkukumpirmang napili siya para sa misyon. Gayunpaman, nang sabihin niya kay Zoe, hindi siya mukhang masaya. Inamin niya na sinira niya ang kanilang kasunduan at nahulog ang loob sa kanya, ngunit sinagot lamang ni John na ito ay mas malaki kaysa sa kanila. Inamin ng nasaktan na si Zoe na bumoto siya laban sa kanya dahil ayaw niyang umalis siya, kaya binitawan ni John ang kanyang susi at umalis. Sa sumunod na paggising ni John, mas nahihilo siya kaysa karaniwan. Tumakbo siya sa paligid ng ship upang liwanagin ang kanyang isip ngunit hindi niya maiwasang isipin si Zoe. Nang bigla siyang sumulpot sa malapit, sinundan siya ni John habang inuulit na nasa isip niya lang iyon. Pinahinto siya ni Franks na nagsabi sa kanya na may nakita si Nash sa reactor room at nangangailangan ng tulong. Nag-aalala si Franks tungkol sa kalusugan ni John at napuno si John, sumigaw tungkol sa hibernation bilang isang torture. Agad siyang huminahon at nangako na ayos lang siya, ngunit ipinaalala pa rin sa kanya ni Franks na wala si Zoe sa ship. Pagkatapos ay sumama si John kay Nash na nagpaliwanag sa pagsisimula ng pagtaas ng output ng reactor. Mukhang maliit lang ito, ngunit kailangan nilang pigilan itong lumala o hindi nila matatapos ang biyahe. Inamin ni Nash na hindi maganda ang kanyang pakiramdam kaya hiniling niya kay John na suriin muli ang mga numero bago iharap ang mga ito sa kapitan. Ginamit ni John ang pagkakataong tanungin si Nash kung bakit alam ni Franks na nag-hallucinate siya kay Zoe at nanumpa si Nash na wala siyang sinabi at nagkaroon ng breakdown habang nagdududa siya sa kanyang mga alaala. Ipinagtapat ni Nash na hindi niya matandaan ang mga pangalan o mukha ng kanyang mga magulang at sinikap ni John na tiyakin sa kanya na ito ay epekto lamang ng gamot. Ngunit sinimulan ni Nash ang pagbanggit sa kanyang mga alaala kay Zoe at sinabing maaaring nakahanap na siya ng bago. Itinulak siya ni John pabalik habang si Nash ay nagsimulang gumawa ng mga kakaibang ingay at bigla niyang sinabi na maaari pa silang bumalik. Lumaki ang kanyang galit at mas naging agresibo si John habang sinasabi niya sa kanya na tumahimik na nagpapakitang walang mga numero sa screen dahil lahat sila ay halusinasyon ni Nash. Sa sandaling iyon ay tinawag sila ni Frank sa command deck at nagulat pa rin si Nash na may mali sa mga numero. Ipinakita sa kanila ni Franks ang screen at kinumpirma ang error na dapat nilang lutasin upang maabot ang Titan ng ligtas. Ibinunyag din niya na may naglabas ng mababang antas na utos sa reactor upang maging sanhi ng mga abnormalidad na ito na sinadya. Ang huling pag-login ay kay John, ngunit iniisip ni Franks na si Nash ang gumamit ng password ni John. Biglang naglabas ng baril si Franks at ibinalita na babalik sila sa hibernation. Habang pumapasok si John sa kanyang pod, nabigla siya nang makitang hinampas ni Frank si Nash ng baril. Ang mga lalaki ay naglaban para sa sandata at si Nash ay itinulak patungo sa pod ni John habang sinisimulan ni Franks ang paghampas ng baril sa kanyang ulo. Hindi makita ni John ang wakas dahil nakatulog siya. Sa pagkakataong ito, napanaginipan ni John ang gabi bago ang paglalakbay nang bisitahin niya si Zoe upang magpaalam. Humingi siya ng tawad sa lahat at inisip kung minahal ba siya ni John, ngunit muli niyang iniwasan ang tanong. Sa sumunod na paggising ni John, mas masama ang pakiramdam niya kaysa dati at naduduwal siya dahil sa mga flashback kay Franks na pinatay si Nash. Bago siya nakatulog, tila tinanong siya ni Franks kung magkaibigan pa ba sila. Hinanap ni John ang iba at nabigong mahanap ang sinuman hanggang sa biglang lumitaw si Franks mula sa likuran. Ipinaliwanag ng kapitan na si Nash ay masyadong hindi maganda ang kalagayan, kaya pinatulog na lang niya ito upang panatilihin siya sa pod hanggang sa maabot nila ang Titan. Tumanggi siyang itago ang kanyang baril dahil sa tingin niya ay maaaring mawala din sa katinoan si John sa lalong madaling panahon. Nang sumumpa si John na ayos lang siya, ipinaliwanag ni Franks na mali ang kwento ni Nash tungkol sa base ng Antarctica.
Sinabihan ng commander ang mga tripulante na umalis, ngunit sila ay labis na natatakot at ang commander ay umalis ng mag-isa, kaya siya ay nagyelo hanggang sa mamatay. Ang mga tama ng baril na natagpuan sa autopsy ay ginawa sa sarili. Inanunsyo ni Franks na nagpapatuloy pa rin ang misyon at pinapunta si John sa trabaho. Habang sinusuri ang system, may naramdaman si John na kakaiba at tiningnan ang kanyang bisig at natuklasan na ang kanyang mga ugat ay nagkaroon ng madilim na kulay. Biglang nagsimulang mag-mutate ang kanyang braso at sumigaw siya sa sakit habang pumuputok ang kanyang mga ugat na naglalabas ng napakaraming dugo. Gayunpaman, ito ay halusinasyon lamang. Sa sandaling iyon ay narinig ni John ang mga boses na tumatawag muli sa kanyang pangalan ngunit walang tao sa malapit. Pagkatapos ay pumunta si John sa kusina at binanggit ni Franks na nanginginig ang kanyang kamay bago pinag-usapan si Zoe, ngunit sinabihan siya ni John na huwag makialam sa kanyang buhay. Nagpa siya si Franks na ibunyag ang katotohanan, si John ay hindi kailanman nagkaroon ng relasyon kay Zoe. Nilalapitan lang siya ni Zoe sa mga pampublikong lugar dahil ipinadala siya ng komite upang bantayan ang kalusugan ng isip ni John bago ang misyon. Si John ay nabigla at hindi maintindihan kung paano nalaman ni Franks ang lahat ng pagkakataon na nakatagpo ni John si Zoe nang may nakakagulat na katumpakan, kaya itinuro ni Franks na siya ay nasa komite din. Sa pagtanggi na maniwala sa kanya, umalis si John upang magtrabaho sa maintenance ng radyo. Iniisip pa rin niya si Zoe, at nagsimulang magduda sa mga alaala niya ngayon. Sa sandaling iyon, may nakipag-ugnayan sa kanya mula sa Houston sa pamamagitan ng radyo at nagtanong ng maraming tanong, ngunit hindi nila marinig ang mga sagot ni John at ibinaba ang tawag. Pagkatapos ay tinawag siya ni Frank sa command deck at sumigaw sa kanya dahil sa paniniwalang maaari niyang makontak ang Earth sa layong ito. Ipinakita niya ang security footage upang patunayan na si John ay nagsasalita ng mag-isa at pinatahimik siya sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya kung gaano kalayo ang narating nila sa kalawakan. Sa pagtanggi na ipadala muli sa hibernation, si John ay lumakad sa isa pang silid at nilock ang pinto bago siya masundan ni Franks at hiniling na makita si Nash. Sinabi ni Franks na hindi niya maaaring itigil ang cycle ng pagtulog at ipinangako na dadalhin si John upang makita siya. Gayunpaman, sa sandaling buksan ni John ang pinto, itinulak siya ni Frank sa dingding at pagkatapos ay sa lupa, nagbabantang papatayin siya kung hindi siya matutulog. Sa pag-alala sa nangyari kay Nash, inatake ni John si Franks para desarmahan siya at sinimulan siyang bugbugin. Naganap ang away habang sinusubukang abutin ng dalawang lalaki ang baril at halos sakalin ni Frank si John hanggang sa mamatay, ngunit sinuntok siya ni John para palayain ang sarili. Sunod ay kinuha ni John ang baril at nagtanong tungkol kay Nash para lang tumawa si Franks. Pakiramdam niya ay nawawala siya sa katinoan, naglakad si John sa ship habang ang mga alaala ay kumikislap sa kanyang harapan at ang boses ni Franks ay bumabagabag sa kanya. Hindi na alam kung ano ang totoo, si John ay nawala sa sarili at nalilito, kaya ginamit ni Franks ang pagkakataong tumalon muli sa kanya. Nagsimula ang bagong laban at binasag ni John ang ilong ni Franks bago siya hinampas ng baril na nagpatumba sa kanya. Pagkatapos, pumunta si John sa command deck at ginamit ang mga kamera para hanapin si Nash ngunit hindi nagtagumpay. Lumitaw muli si Franks sa likod niya at itinulak siya ni John bago galit na galit siyang binugbog hanggang sa mamatay si Franks. Susunod ay tinanong ni John ang AI kung nasaan si Nash at sinabi ng AI na buhay siya sa command deck. Si John na nalilito ay humingi ng manual ng tripulante at natuklasan na ang tripulante ay isang tao lamang, ang kanyang sarili. Ang kanyang buong pangalan ay John Franks Nash at siya ay nag-hallucinate sa iba pang dalawang astronaut sa simula pa lang. Napagtanto na nag-iisa siya, nagkaroon ng breakdown si John at isinaalang-alang na tapusin ang sarili, ngunit sa halip, pumunta siya sa radyo at sinubukang makipag-ugnayan sa Earth. Sa kanyang pagkabigla, sumagot si Zoe. Hindi siya sigurado kung totoo siya ngunit sinabi ni John sa kanya ang lahat tungkol sa iba pang mga astronaut at inamin na maaaring nababaliw siya. Ipinaliwanag ni Zoe na nabigyan nila siya ng mas malaking dosis ng gamot nang hindi sinasadya, kaya naman dumaranas siya ng halusinasyon. Kinumpirma rin niya na siya ang nag-iisang crew member at naglabas ng mas malaking pagsisiwalat, hindi kailanman umalis ang ship. Nakatulog si John bago ang paglulunsad at inilagay sa pasilidad ng pagsasanay sa New Mexico. Gumawa sila ng perpektong replika ng ship at inilagay ito sa ilalim ng lupa ng 1,000 talampakan upang subukan ang mga epekto ng hibernation at isolation sa isip ng tao. Sinabi ni Zoe na hindi rin niya alam o hindi niya hahayaang mangyari ito. Binanggit ni John ang pagkakita sa Jupiter at sa slingshot,
ngunit ipinaliwanag ni Zoe na ang lahat ay isang simulation. Ang insidente na naging sanhi ng pinsala sa katawan ng ship at panel ay isang lindol na nagpapaliwanag kung bakit wala siyang nakita sa camera. Saglit na pinutol ng lindol ang lahat ng komunikasyon at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya matawagan ni Zoe noon para bigyan siya ng babala tungkol sa gamot. Ngayon na sa wakas ay tapos na, sinabi sa kanya ni Zoe na maglakad lamang sa airlock upang mahanap ang rescue tunnel. Agad na naghanda si John na umalis. Ngunit biglang lumitaw si Franks at sinabi sa kanya na huwag gawin ito. Iginiit ni Franks na ang pakikipag-usap kay Zoe ay isang aktwal na halusinasyon dahil ang isip ni John ay desperado na makakuha ng paliwanag at gumawa ng kahulugan ng sitwasyon. Gayunpaman, tumanggi si John na maniwala na si Franks ay totoo at binuksan pa rin ang airlock at sinabing gusto niyang umuwi. Umalis si Franks at sinabi ni John kay Zoe na mahal niya siya bago binuksan ng AI ang huling pinto. Isang underground tunnel ang naghihintay sa labas at nakita ni John ang peking ship sa itaas niya. Nagsimulang yumanig ang lugar habang naririnig ni John ang boses na nangangako na ililigtas siya at mga makinang naghuhukay sa lupa. Umakyat siya sa hagdan at sumigaw upang ipahiwatig ang kanyang lokasyon. Sa sandaling iyon ay may kumislap na liwanag at nang hawakan ito ni John, naalala niya ang usapan nila ni Zoe sa gamo-gamo tungkol sa liwanag. Ito ay lumilitaw na siya ay totoong nasa kalawakan at ang kanyang katawan ay inilabas sa kawalan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.